Tuloy po kayo sa simbahan ni San Juan Nepomuceno. Biyaya at indulhensya naghihintay sa inyo. Ang simbahan ni San Juan Nepomuceno. Ang teritoryong bumubuo sa bayan ng San Juan, Batangas ay dating bahagi lamang ng bayan ng Rosario mula 1843 hanggang 1847. Bago matapos ang 1847, ang San Juan, na noon ay tinawag na Bulbok, ay nagkaroon ng sariling parokya kung saan si San Juan Nepomuceno ang patron nito na ang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ika-16 ng Mayo. Sa pook na ngayon ay tinatawag na Pinagbayanan, unang itinayo ang simbahang yari sa Pawid at Kawayan. Dahil sa madalas na pagbaha, ang pagpapatayo ng simbahang bato ay iniutos ng Dekrito Superior noong ika-10 ng Agosto 1855 na hiniling sa pamumuno ni Padre Damaso Mojica, unang kura paroko, at Gobernador Silio Juan de Mayuga sa tulong ng mga prinsipales ng bayan. Ang malimit na pagbaha ng dalawang malalaking ilog na nagbabanta sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan ay lubos na puminsala noong Oktubre 1883 nang ang buong bayan ay lumubog at nasira. Ito ang nag-udyok sa Kura Paroko Padre Victor Lopez at Gobernador Silio Benedicto de Villa na maglipat ng bayan at simbahan sa kasalukuyang pook noong 1890. Noong Enero 24, 1894, ang simbahang bato sa Bagong Bayan na unang tinawag na San Juan de Bokbok ay pinasinayaan sa pamumuno ni Padre Celestino Yoldi na napamahal sa taong bayan. Isa pang kura paroko na nagsilbi at napamahal sa taong bayan ay si Padre Domingo Carcelier, ang kompositor ng Nomas Amor que El Tuyo at Venid Venid, ang dalawang opisyal na kanta na ginamit sa 33rd International Eucharistic Congress noong 1937 sa Maynila. Si Padre Domingo rin ang nagpatayo ng kasalukuyang kampanaryo na pinaglalagyan ng ating tatlong kampana na gawa noong 1843, 1874 at 1876. Dahil sa paglipas ng panahon, ilang bahagi ng simbahan ang nangailangan ng pagsasaayos. Una, noong 1957 at 1960 at ang ikalawa ay ngayong 1975 hanggang 1976. Ang buhay ni San Juan Nepomuceno. Si San Juan Nepomuceno ay ipinanganak sa Nepomuk noong 1345. Noong kanyang kabataan, si San Juan Nepomuceno ay pinagaling mula sa isang karamdaman sa pamamagitan ng panalangin ng kanyang butihing mga magulang. Bilang pasasalamat sa Panginoon, siya ay inialay sa paglilingkod sa kanya. Matapos na siya ay maordinahan, ipinadala siya sa isang parokya sa lungsod ng Praga. Naging mahusay siyang tagapangaral ng salita ng Diyos. At libo-libo ng mga nakinig sa kanya ay binago ang kanilang pamaraan ng pamumuhay. Si Padre Juan ay naimbitahan sa korte ni Wenceslao IV. Iniayos niya ang isang argumento at gumawa ng mabubuting bagay sa mga nangangailangan sa lungsod na iyon. Naging tagapagbigay din siya ng sakramento ng kumpisal sa reyna. Nang pinagmalupitan ng hari ang reyna, tinuruan siya ni Padre Juan na pasanin ang kanyang krus ng may pagtitiis. Isang araw, noong taong 1373, tinanong siya ng hari kung ano ang ikinumpisal sa kanya ng reyna. Nang tumanggi si Padre Juan na sabihin ito, siya ay itinapon sa bilangguan. Sa pangalawang pagkakataon, muli siyang pinilit na sabihin ang mga ikinumpisal ng reyna at binantaan na kung hindi niya sasabihin ay mamamatay siya. Samantalang kung susundin niya ang kagustuhan ng hari, magkakamit siya ng kayamanan at karangalan.
Subalit muling tumanggi si Padre Juan kung kaya't siya ay pinahirapan. Ipinautos ng hari na itapon siya sa ilog. Siya ay sumakabilang buhay noong 20 ng Marso, 1373 sa Praga. Sa lugar na kanyang kinalunuran, isang pambihirang liwanag ang lumitaw mula sa tubig. Kilala si San Juan Nepomuceno bilang martir ng kumpisalan. Siya ang patron ng Czechoslovakia, kung saan siya ang pinamamanatahan ng mga tao laban sa baha at paninirang puri. Tuwing 16 ng Mayo ang kapistahan ni San Juan Nepomuceno.